Bilang isang bagong content creator dito sa YouTube, ay hindi ka ba nagtataka kung bakit madalas hindi nire-recommend ng YouTube yung mga videos mo sa isang specific group or sabihin natin sa mga viewers na nagsa-search ng topic na related naman sa mga videos na meron ka. So dito guys, i-discuss natin yung dalawa sa pinakamahalagang analytics na kailangan yung matutunan dito sa YouTube, which is yung una is yung impressions, yung pangalawa is yung tinatawag natin na impressions click-through rate. At kung bago ka sa channel ko, ako nga pala si BJMA. So nagbibigay ako ng tips, YouTube advice na makakatulong sa inyo bilang baguhan na content creator na nagsisimula pa lang dito sa YouTube. So itong vlog na to guys, no, gagawin natin yung best natin para kahit papano is hindi na natin siya sobrang pahabain. So kumbaga, ang i-discuss ko sa inyo is yung pinakabuod ng dalawang analytics na ito na kung saan kailangan yung malaman yung pinagkaiba nila. So yung una guys is pag-uusapan natin yung impression. So yung impression guys, kung mapapansin nyo pagka maglalagin kayo sa inyong mga YouTube channel or sabihin natin mag-o-open kayo ng website ng YouTube is para bang may nakabungad agad na mga videos sa inyo na kung saan magugulat na lang kayo or magtataka kayo na hindi pa naman kayo nagse-search ng video sa YouTube pero parang may nire-recommend agad sa inyo ang YouTube. Siguro sinearch nyo siya this last 28 days or nung mga nakaraang araw. So that's why nagkakaroon ng idea si YouTube kung ano nga ba yung mga topic na i-search mo ngayon, no? So kung mapapansin nyo guys, pagka nagbabrowse kayo ng video sa homepage ng YouTube is may mga videos dyan. So for example guys, no, nakita nyo yung video ng ganitong content creator, so nakita nyo siya, so makakount siya as one impression. Okay? So, kumbaga guys, hindi pa natin isasama dito kung kailan mo clinic yung video. So, kumbaga impression pa lang siya. So, dahil nga na pinakita sa'yo ni YouTube or ni-recommend sa'yo ng YouTube yung video na yon, so ikaw nakita mo lang siya. So, yun ay makakount bilang isang one impression. No? Depende kung sino yung may-ari ng video na yon. So, kumbaga madadagdag siya dun sa impression analytics nung content creator na may-ari ng video. And then syempre bilang bago dito sa YouTube, yung iba magtatanong na DJMA kami kaya, yung mga videos kaya namin sa tingin mo is nire-recommend ba siya ni YouTube? So by the way guys, I suggest na i-check nyo po yung analytics ng inyong mga video, no? So pagka-click nyo po ng video sa inyong sabihin natin sa YouTube Studio, so guys sundan nyo to, no? So click nyo yung YouTube Studio and then pumunta kayo ng content. So piliin nyo po yung video nyo na gusto nyo tignan kung meron ba siyang tinatawag na impressions. So click nyo po yung analytics. Okay? And then pagka-click nyo po nung analytics, pumunta kayo doon sa reach and then makikita nyo po doon guys yung tinatawag natin na views, nandun din yung impressions, nandun din yung impressions click-through rate. Kung makita nyo po guys na meron siyang bilang or sabihin natin na meron siyang count dun sa impression, meaning is si YouTube ginagawa niya yung responsibility niya, no, na i-push yung video nyo sa mga random viewers or sabihin natin sa mga viewers na naghahanap ng topic na related sa content na meron ka. So that's why nadadagdagan yung impression natin guys kasi hindi naman tayo nag-iisang content creator lang dito sa YouTube. Alam naman natin guys na madaming content creator na nagbibigay ng YouTube tips, ng YouTube advice. So sabihin natin guys, gawin ko na lang example yung sarili ko, no? So hindi lang naman ako yung nag-iisang content creator na nagbibigay ng tips sa social media or sabihin natin nagbibigay ng YouTube tips. So madami kami. Meaning guys, kumbaga for example, may napanood kang isang content creator na sabihin natin gumawa siya ng video about YouTube tips, pinanood mo yung video. So malaki yung chance guys na yung content creator na yon is magiging reason siya para mai-suggest din yung video ko kasi magkaparehas kami ng content. So dun papasok guys yung tinatawag na impression. Kaya mapapansin nyo guys, tuwing manonood kayo ng video sa YouTube, dun sa bandang right side, no, sa mga gumagamit ng laptop or PC, no, na kung meron man kayong PC sa bayis, dun sa bandang kanan guys, may mga videos doon na related doon sa content na pinapanood nyo. So dun pa lang guys, ipinupush ni YouTube yung algorithm ng video na meron ka doon sa viewers na ganun din yung gusto niyang panoodin na topic. So yun guys, papasok yun sa impression kasi pinakita ni YouTube sa sayo, sabihin natin bilang viewer ka, no, like for example, itong video na to, hindi naman papakita ni YouTube sa iyo itong video na to. Kung hindi ka naghahanap ng topic about sa mga YouTube tips, paano ka ba pwede magsimula sa YouTube, paano ka ba ma-monetize sa YouTube, kaya mapapansin nyo guys, no, yung target audience ko, yung target viewers ko is kayo. Kasi kayo yung mga tipo ng sabihin natin mga viewers sa YouTube na interesado magsimula bilang isang content creator kasi hindi mo naman mahanap yung video ko kung hindi i-recommend ni YouTube sa'yo.
'di ba? So hindi mo naman agad kilala si DJMA. Hindi mo naman agad ako kilala bilang content creator. So nagugulat ka na lang na basta na lang ire-recommend ni YouTube yung isang video ko sa iyo, and eventually madidiscover mo yung channel ko, magi-start ka na magkaroon ng interest doon sa mga videos na meron ako. Okay? Kaya nga sabi natin guys na sa YouTube lagi kong sinasabi na sobrang halaga nung tinatawag natin na domino effect. So for example guys, nagpakita si YouTube ng isang video ko sa inyo which is counted yon as one impression. So pinanood mo, no, yung video na yon. So automatically guys, for sure kung natapos mo yung video is merong ire-recommend ulit na video si YouTube na galing sa akin. Which is malaking bagay siya para sa akin bilang isang content creator kasi dahil dun sa isang video mo, no? So napapakalat mo or napapagana mo yung algorithm ng mga videos ko sa channel ko. So that's why mapapansin nyo guys, unti-unti kumakalat na yung video natin at ito yung nagiging dahilan para madagdagan yung subscribers din natin dito sa YouTube. So ganun siya gumagana guys, which is yun yung tinatawag natin na impression na kung saan guys, every time na nag-upload ka ng video is ginagawa ni YouTube yung best niya para i-recommend yung mga videos natin or sabihin natin yung videos ko sa mga viewers ko dito sa YouTube na naghahanap ng topic about sa YouTube channel growth or about sa monetization. So yung pangalawa naman guys is yung tinatawag natin na impressions click-through rate, no? For sure guys, meron na kayong idea from the word click-through rate. So dito na papasok guys yung percentage, no? Doon sa mga viewers natin na nag-click from the impressions na nakita nila is dito na papasok yung resulta kung clinic ba nila yung video ko or nilagpasan lang nila. Kaya mapapansin nyo guys, hindi halos lahat ng click-through rate ay mataas kasi kumbaga yung impressions na yan, hindi naman all the time ay nagiging interesado yung mga viewers natin. So meaning guys, madalas talaga na mas mababa ang impressions click-through rate. Kasi nga, nakadepende po talaga yan doon sa thumbnail ng video mo kung gaano niya i-attract yung viewers na yon. Kasi yung impression guys, yes, ire-recommend ni YouTube yung videos natin sa mga viewers natin, no? Pero hindi naman sinabi ni YouTube na kailangan mong i-click yung video na to. So requirement na i-click mo yung video na to. So walang ganun eh. Kasi guys, sa YouTube, katulad ng sinabi ko sa inyo guys, hindi natin mamamanipulate yan. Hindi natin madadaya yung algorithm kasi nakadepende po yan doon sa utak ng viewers natin kung i-click niya ba yung video na makikita niya which is galing po sa impression from YouTube. So once na i-click yun ng mga viewers natin dito sa YouTube, so ang magiging resulta niya is mapapasama siya doon sa percentage ng impressions click-through rate. Ito pala yung simple graph ng impressions click-through rate na kung saan guys, makikita natin dito na kung yung video nyo ba na ito ay nire-recommend ni YouTube kung ilang percent, and at the same time simula nang siya ay pinublish or sabihin natin last 28 days, ilan yung impressions na nakuha niya. At doon sa baba guys, sa bandang baba nito is makikita po natin yung views from impression. So meaning, dito nyo makikita kung ilan yung mga naging viewers ng video nyo na ito. So even though nire-recommend siya ni YouTube, is hindi po talaga lahat ng mga viewers is papanoodin nila yung video na yon. Depende po doon sa interest nila. Diba? Kasi hindi naman natin madadaya, hindi natin makokontrol ang utak ng viewers natin na papanoodin mo to, kailangan mong panoodin to, hindi. So nakadepende po yan doon sa thumbnail nyo and at the same time kung gaano ka-effective yung title nyo, no? Na ginagamit nyo bilang isang content creator doon sa mga videos nyo. And as you can see guys, nakalagay po dyan yung parang summary, no? Kung gaano kahaba yung panonood ng viewers natin which is yung average view duration. So yun lang naman guys yung pinagkaiba ng impressions sa impressions click-through rate, no? Panigurado guys yung mga bago sa inyo ay hindi pa alam ito, lagi kayo nagtatanong at lagi kayo nagtataka na DJ, ang hirap pala dito sa YouTube, no? Ang dami pa pala namin dapat matutunan. So at least guys, dito sa panonood ng vlogs natin is unti-unti ko kayong nabibigyan ng idea about dun sa analytics na kailangan yung matutunan dito sa YouTube. And by the way guys, kung makikita nyo po pala na may impression or sabihin natin madami kayong impression sa inyong YouTube channel, gusto ko lang kayong batiin ng congratulations agad. Meaning is active yung channel nyo and at the same time is nagegets ni YouTube yung algorithm ng bawat videos nyo. Depende kung ano yung niche na meron ka. Kasi katulad nung sinasabi ko guys na sa YouTube, sobrang halaga na meron kayong target audience. And mapapansin nyo guys, pagka random yung videos nyo,
no, napapansin nyo din na hindi rin ganun kabilis yung growth ng subscribers. Pero minsan yung iba, no, pag talagang sineswerte sila, kahit random yung videos nila, is dun sila nakakakuha ng sobrang daming subscribers. Kasi guys, sa YouTube, let's be honest na hindi mo lang dito kailangan ng diskarte. Kumbaga, kailangan mo din ng konting swerte bilang isang content creator kasi nakadepende po yan lahat sa timing, kung kailan ka mag-upload, paano ba madidiscover ng viewers mo yung video mo, so paano siya makaka-apekto dun sa impression, ilan yung magiging impression mo na ng videos mo na yon, or ilan yung percentage ng sabihin natin ang magiging impressions click-through rate mo. Kung mataas yung impressions click-through rate mo, ibig sabihin is sobrang effective ng video and thumbnail na gamit mo doon sa video na yon. Kasi guys, kung hindi nagkakalayo yung impressions sa impressions click-through rate, meaning is almost lahat ng sabihin natin ng napakitaan ng videos mo is pinanood nila or clinic nila yung video na yon. Which is para sa akin guys, kung ganon is dapat ipagpatuloy nyo lang yon bilang content creator. Alagaan nyo yung method na ginagawa nyo. Kasi at the end of the day, bilang content creator, may kanya-kanya po tayong diskarte. May kanya-kanya tayong method kung paano natin gagawin yung best natin na maipapanood sa mga viewers natin yung videos natin sa tulong ng YouTube. Which is si YouTube, ipinupush na yung content natin. So, ang trabaho na lang natin bilang content creator is ayusin natin yung thumbnails natin, gandahan natin yung title, and at the same time, dapat quality talaga yung content natin. Para at the end of the day, lagi nandun yung tinatawag natin na domino effect na kung saan ito yung magiging reason para magtuloy-tuloy si YouTube na i-recommend yung mga videos natin dun sa specific target audience na meron tayo. So yun guys, no, hopefully naintindihan nyo po yung pinagkaiba ng impressions at impressions click-through rate. At kung sa tingin nyo guys, marami kayong natutunan sa vlog natin na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel BJMA for more videos like this. And by the way guys, mega love shoutout sa mga channels na to. And sana po marami kayong natutunan dito sa panibago nating vlog. At katulad ng sinasabi ko guys, kung interesado pa kayo sa mga YouTube tips, so pwede nyo panoodin yung dalawang video na lalabas dito, and of course yung nasa gitna, ito yung ating channel. So yun lang naman guys, maraming salamat, God bless, and good luck po sa ating lahat. At bilang bago dito sa YouTube guys, gawin nyo yung best nyo kasi lahat tayo pwede maging content creator, no? So walang pinipili si YouTube, lahat ng tao dito sa Pilipinas, kung nasaan ka man is pwede kang maging content creator kung gugustuhin mo. So yun lang naman guys, maraming salamat.